Okay, let's go to our third video, no? Third video, okay? Dito tayo sa ating Romans chapter 15, verse 20 to 24, no? Romans chapter 15, verse 20 to 24, okay? 20 to 24, okay? Here is the message, no? Yeah, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation, okay? Verse 21, no? But as it is written, to whom he was not spoken of, they shall see, and they that have not heard shall understand. Okay? Verse 22, for which cause also I have been much hindered from coming to you. Okay? Verse 23, but now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you. Okay? Verse 24, no? Whatsoever I take my journey into Spain, I will come to you, for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you. If first I be somewhat filled with your company. Okay? Sinasabi, no? Verse 24, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? Mga taga-Roma, pahina 15, versikulo 20 hanggang 24, no? Aking nilayon na maipangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa nagpagbalitaan na kay Kristo, upang wag akong magtayo sa ibabaw, no? Ang sabi rito ng versikulo 20, aking nilayon, no, na maipangaral ang ebanghelyo, hindi doon sa napagbalitaan na kay Kristo, upang wag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsilangan ng iba, okay? Pinagsilangan ng iba, okay? Versikulo 21, kundi gaya ng nasusulat, makakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kanya, no? At silang hindi makapagpakinig ay mga kakatalastas, no? Versikulo 22, kaya't madalas namang napigil ako ng pagpapariyan sa inyo, okay? Versikulo 23, dadapat ngayon na wala ng dako sa mga lupaing ito, at malaon ng panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, no? Versikulo 24, pagparoon ko sa Espanya ay papariyan ako, sapagkat inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. Yan ang ibig sabihin, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Romanos Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang 24, okay? Here is in Spanish, okay? Romanos Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang 24, no? Y de esta manera mi esforce a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, ¿no? Versículo 21, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Versículo 22, no? Por esta cosa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, okay? That is versikulo 22, no? Versikulo 23, no? Pero ahora no tiñedo más campo en estas, no, regiones, y diciendo desde así muchos honor ir a vosotros. Versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que
haya gozado con vosotros. Okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Alright, now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating dito tayo sa ating Galatians chapter 1 verse 3 to 7, okay? Tumatagal, dumadami ang ating ibinabahagi, no? Dumadang panahon, okay? That's what happened, okay? Dito tayo sa Galatians chapter 1 verse 3 to 7, okay? Here is the message. Grace be to you and grace from God, no? The Father and from our Lord Jesus Christ, no? Verse 4, no? Who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world according to the will of God and our Father, no? Verse 5, no? To whom be glory forever and ever. Amen, okay? Verse 6, no? I marvel that you are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto the another gospel, no? Verse 7, which is not another, but there be some that trouble you and would prevent the gospel of Christ. Okay, so yun yung Galatians chapter 1 verse 3 to 7, okay? 3 to 7, no? Now let me read in Tagalog version, no? Galatia, no? Pahina 1, versikulo 3 hanggang 7, no? Sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, okay? Versikulo 4, no? Na siyang nagbibigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, okay? Versikulo 5, na sumasa kaniya ang kaluwalhatian magpakailanman. Ano? Versikulo 6, no? Na ako'y namamanga na kay dali, no? Ako'y namamanga na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buwat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, okay? Versikulo 7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangaibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo, okay? Parang sinisiraan, ibig sabihin, okay? Alright? Yan ang ibig sabihin niyan, okay? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue, no? Galatas Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 7, no? Sa English, no? Galatians chapter 1, verse 3 to 7, no? Sa Spanish, Galatas Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 7. Gracia y paz sean vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, no? Versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para libramos del presente siglo, okay? Yun, nahuni sa taas, no? Siglo malo conforme voluntad de nuestro Dios y Padre, no? Versículo 5, no? Quien sea la gloria por los siglos de los siglos, no? Amen. Yan ang Versículo 6, no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os ilomo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no? Versículo 7, ¿no? No que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, okay? Yun ang umuhuni lagi ito. Okay, yan ang ating sa Galatia, no? Chapter 1, no? Galatia Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 7, no? Now, let's go to the other scripture chapter verse, no? Basahin natin tong James, no? James, no? Mas wala pa yung isa, oh. Babasahin pa rin natin yung isa, no? James chapter 1, verse 6 to 10, no? James chapter 1, verse 6 to 10, no? Yung sinasabi, no? But let him ask in faith, no? But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed, no? Verse 7, no? For let not that man think that he shall receive anything for the Lord, no? Of the Lord. Verse 8, no? A double-minded man is unstable in all his way. Oh? Verse 9, okay? Let the brother of low degree rejoice
in that he is exalted. Verse 10, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass, he shall pass away. Okay? Yan ang sinasabi ng ating James chapter 1 verse 6 to 10. Okay? Now let me read in Tagalog version. No? Santiago, pahina 1, versikulo 6 hanggang 10. No? Ngunit, no, humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat, no, na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabilang dako. No? Versikulo 7, sapagkat huwag isipin ng taong yaw na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Versikulo 8, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga, no, sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Okay? Versikulo 9, no, dadapat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kaniyang mataas na kalagayan. No? Versikulo 10, at ang mayaman dahil sa siya'y pinabababa, no? At ang mayaman dahil sa siya'y pinabababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Okay? Matutulad lang sa halaman. Okay? Alright? So, dito tayo sa ating Spanish. Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish. No? Santiago, no? Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 10. No? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y es arrastrada por el viento y echada de una parte y otra. No? Versículo 7, no, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguno del Señor. Okay? Versículo 8, no, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No? Versículo 9, no, el hermano que es de humilde condición gloriese y su exaltación. Okay? Versículo 10, no, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la herbia. Okay? Yan ang sinasabi ng ating Santiago Kapitulo 1, versikulo 6 hanggang 10. No? Now, let's go to our 1 John. No? Punta natin yung 1 John. Wala ako sa listahan yan. Okay? Okay, continuous tayo. No? Dito tayo sa ating, we have 2 more. Okay? Now, we're gonna read 1 John chapter 4, verse 19 to 22. No? 1 John chapter, hanggang ano lang pala, hanggang 21 lang. No? So, what we gonna do is 17 to 21, okay? Sa ating 1 John chapter 4, verse 17 to 21, okay? Saglit lang, no? Babayuguin ko na, ayusin ko na yung number. Okay, let's continue, no? Let me continue sa ating 1 John chapter 4, verse 17 to 21, okay? 17 to 21, alright? Now, let me read in 1 John chapter 4, verse 17. Herein is our love made perfect, but we may have boldness in the day of judgment, no? Because as he is, no, so are we in this world. Okay? Yan ang sinasabi. Verse 18, okay? There is no fear in love, no, but perfect love casteth out fear, because fear not torment. He that feareth is not made perfect in love. Okay? Verse 19, no, we love him because he first loved us. Okay? Verse 21, if any man say, I love God and hateth his brother, no, he is a liar, no, for he that loveth not his brother whom he hath seen, no, how can he love God, no, whom he hath not seen. Okay? Verse 21, no, and these commandments, no, have we, and this commandment, no, we have, no, and this commandment have we from him, no, no, that he who loved, no, that he who loveth God love his brother also. Okay? Yun ang sinasabi, yun ang message, no? Now, let me read in Tagalog version. 1 pahina 4, versikulo 17 hanggang 21, no? Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom, sapagkat kung ano siya ay gayon din naman tayo.
sa sanlibutan ito, no? What he said here in English, no? In verse 17, no? Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world, no? Same thing, okay? It is to say, no? Versikulo 11, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalaya ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi, no, pa pinasasakdal sa pag-ibig, no? Versikulo 11, no? Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin, no? Versikulo 20, kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos ay napuput sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umibig sa kanyang kapatid na kaniyang nakita ay papaanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita, okay? Versikulo 21, ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin. Ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig sa kanyang kapatid, okay? Sa kapatid, sa ama, sa magulang, sa asawa, no, sa pinsan, sa lola, sa tiyo, ganun po yan, no? Sa lolo't sa lola, kinakailangan maging mapagmahal ka rin sa kanila, okay? Yan ang ibig sabihin niyan, okay? Sinabi lang dyan kapatid, no? Pero yan ay patungkol sa lahat kung tutuusin, okay? Basahin natin sa Spanish, no? Now let me read in Spanish, no? 1 Kapitulo 4 versikulo 17 hanggang 21, no? En esto sí ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, ¿no? Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera la temor, porque el temor llave en su castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19, nosotros le amamos en él porque él nos amó primero. Versículo 20, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es misterioso, pues el que no ama a su hermano y quien ha visto cómo puede amar a Dios y quien no ha visto, ¿no? Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios ame también a su hermano, okay? Now let's go to the last one, that 12, but we're gonna read devotion healing prayer, okay? Aba, yung God promises pala tayo, no? God promises, God come near, no? No, sabi God come near, and what is in the other one, no? My trust, no? My trust, God come near, no? My trust, God come near, okay? So let me read God promises. We love Him because He first loves us, no? Very short word, no? Very short message. He loved Him because He loved first, no? 1 John chapter 4 verse 19, no? Jesus, have you seen Him, no? Those who first did, we never the same, okay? Jesus, have you seen Him, no? Question mark. Those who first did, we're never the same, no? My Lord, no? My God, cried Thomas, no? I had been seen the Lord, exclaimed Mary Magdalene, no? We have seen, no? We have seen the Lord, exclaimed Mary Magdalene. We have seen His glory, declared John. But Peter said it best, we were eyewitness of His majesty, all the splendor of heaven revealed in a human body, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now let's go to the last one, that 12, okay? Sa ating Revelation, okay? Revelation chapter 5 verse 19 to 13, okay? Revelation chapter 5 verse 9 to 13, okay? Here is the message, no? As they sang a new song, no, saying, no, thou art worthy to take the book and to open the seal thereof, for thou wast slain, no, and hast redeemed us to God by blood, no, out of every kindred and tongue and people and nation, no. Verse 10, no, and hast made us unto our God kings of priests, and we shall reign on the earth, okay? Verse 11, no, and I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beast and the elders, and the numbers of them was 10,000 times 10,000 and thousand of thousand. Verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb
that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Okay? Verse 30, no? In every creature which is in heaven, no? And on the earth, no? And under the earth, no? And such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, blessing, no? And honor and glory and power be unto him, no? That sitteth upon the throne, no? And the throne, and unto the Lamb forever and ever. No? Verse 14, no? And the four beasts said, no? Amen. And 4 and every 20 elders fell down and worship him that liveth forever and ever. Okay? Yan ang sinasabi ng ating hanggang 14 pa yung nabasa natin. Okay? Alright, kasi last verse na pala yung 14, no? So naisama ni Lord. Okay? Now let me read in Tagalog version, no? Apokalipsis pahina 5, no? Versikulo 9 hanggang 14, no? At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, no? Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat ng magbukas ang mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan sa bansa, no? He saved us, no? He buy us from his blood to save all of us, no? That's what he said on verse 9, okay? Versikulo 10, no? At sila'y iyong ginawang kaharian sa mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghari sa ibabaw ng lupa, no? Versikulo 11, at nakita ko at narinig ko ang tinig sa maraming mga anghel sa palibot ng luklukan ng mga nilalang na buhay at matatanda, at ang bilang nila ay 10,000, 10,000 at libo-libo, no? Versikulo 12, na nagsasabing malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala, no? Versikulo 13, ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa lupa, no? At nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at sa lahat ng mga bagay na nasa ito ay naririnig kong nagsasabi, okay? Sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero, no? At sa pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. Versikulo 14, no? At ang 4 na nilalang na buhay ay nagsabi, siya nawa, at ang matatanda ay nagpatira pa at nagsisisamba, no? Yan yung sinasabing 4 evangelista, 24 na infinito, yan ang sinasabi, pero hindi yan Diyos, no? Yan ay sumamba pa nga sa Diyos. Bakit yung sasambahin niya? Yan ang ibig ko sabihin, no? Yan ang aking gustong ipaliwanag sa aking pagkakaintindi, okay? Now, let me read this in Spanish before we close our third video, okay? Okay, let me continue, no? Before we close our third video, no? Dito tayo sa ating Apokalipsis, no? Apokalipsis, no? Versikulo 5, Apokalipsis Kapitulo 5, Apokalipsis Kapitulo 5, versikulo 9 hanggang 14, okay? Y cantaban un nuevo cantico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus cielos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, ¿no? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿no? El versículo 10, ¿no? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11, ¿no? Y me y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, okay? Yun yung thousand na sinasabi, milyones, okay? Versikulo 12, no? Que decían gran voz y cordero que inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra,
la gloria y la alabanza, ¿no? Versículo 13, ¿no? Y todo lo creado, ¿no?, que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que estás sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los cuartos seres vivientes dicen, ¿no? Amén. Y los de 24 ancianos se postraron sobre son rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Okay? Iyan yung sa ating Revelation, Apocalypse, no, Kapitulo 5, versikulo 9 hanggang 14. Okay? Na, let's closing prayer kasi umaambo na. Binabasbasan na naman tayo nilod bago tayo matapos. Okay? Uulan po kasi maya-maya. Okay? So let me say a closing prayer to each and everyone. Okay? Lord God, once again, here I am again to thank you, to guide me, to teach me everything you want me to be, no? To spread your holy gospel word of God to each and everyone, wherever they are, whoever they are, what kind of nationality they are, what kind of religion, what kind of citizen, whether they're good or bad, from president to the lower civilian person, from rich to the poor, Lord God. I include each and everyone in this daily bread with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with the promised blessing, Lord God. May your grace and glory and peace and protection and provision and peace be upon all of us with your grace and mercy, Lord, with your unlimited love, with your holiness love, Lord. Lord, healing prayer for all of us. Every day I pray for you to other people have sickness and illnesses inside, outside of their human flesh, in our immortal body, with our Holy Ghost, with your Holy Spirit, Lord. May you guide us, protect us, make us safe and strong with our loved ones, family, and relatives, and all. Lord, heal the world, protect all the president who's been obeying in your Christianity life, freedom life, Lord God, to obey with you, to serve you, to fulfill your godliness work, Lord God, your holiness love, Lord, your unlimited love, Lord. Lord, comfort all in the victim of war, in the middle of war, worldwide, nationwide, universal, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, may you hear our prayer in this moment, at this time, in this second. Lord, thank you for yesterday, tomorrow, and today, and tomorrow, and forever, and another day. In your holy mighty name, Jesus. Amen and amen. Okay? God bless you po. See you po tomorrow, no? Umaambo na, binabasbasan ng nilod. Alam niya matatapos na, biglang lumiwanag, no? Kasi pagsubok po yan, kung tatayo ko, susuko ako, okay? Umaambon po, tanyo lumiliwanag na uli, okay? That is the grace of God. That is the vindication of God. That is the blessing of God in this kind of service, okay? So wherever you are, whoever you are, no, the peace of God, the love of God, no, be upon all of us, okay? So stay safe, no? Stay safe, stay strong, stay blessed by the grace and the power of God. In Jesus' name that we always call and pray. Amen and amen. God bless you. See you tomorrow.